Ay, magandang gabi mga boss, mga kampeng, mga kabunyog. Salamat sa dumatagdag na subscriber. Kasi pa konti-konti, okay na yan. Mga ganun lang tayo rito. Talagang ako sa totoo lang, naniniwala na ako sa mga sinasabi ni Digong. Pakinggan nyo kung bakit, ha? Mr. President, parang galit yata ang Quadcom na hindi ko daw sinipot ang hearing. Inimitahan ka ba nila sa hearing? Bakit sila galitan doon, man ako? Yung sa Congress. Sa Quadcom. Sa Quadcom. Sa Senate. Sa Quadcom na. Hindi sa Senate, sa Quadcom. Mga congressman at congressman. Kasi inimitahan ka daw through Attorney Gilgra. Galit sila? Galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. Sinong galit sa akin? Yung nagsabi si Abante at saka yung si Dan Fernandez at saka si Sipain ko sila, sabihin mo. Tangina. Okay, tamo. Naniniwala na ako dito. Mga sinasabi dito na bastos siya at walang iya siya, di ba? Tuloy mo, Digong. Pera nila. Wala na akong pera eh. At pamasahe ako doon. I am living on my retirement pay. Masaya ako doon. Bastos talaga ito. Tuloy mo, Digong. Never. Kayo taga Davao kayo. Lakin tayo. Kababata tayo dito. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan. Pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Buang. At sinabi pang ipakuntin ka daw. Sige daw. Si Paduano nagsabi, kaniha lang. Sino? Paduano. Nung Congressman Paduano. Congressman Paduano. Kasi Sino yung unggoy na yan? hindi ko kung tagasaan yan. Kasi Puto, kala mo naman, kagwapo mo. Mas mukha ka unggoy kaysa kay Paduano. Bastos talaga, no? Totoo mga sinasabi niya. At least hindi siya nagsusunungaling. Tuloy mo, Digong. ang aktor na dito, si Dan Fernandez, Abante at saka Paduano. person at nag-contempt sa lahat. You don't scare me a bit. Ha? Galing na ako pagka-presidente, huwag nila ako. Tapang talaga ni Digong. You don't scare me a bit. Paano kakasuha to dito? Aber? ICC lang talaga ano dito. His Excellency. Wala, hindi ka patatahimikin ito. Tuloy mo, Digong. Akong kanunin. Galing na ako sa Congress. Nag-mayor ako, nag-congressman ako, nag-presidente na ako. Do not give me that shit. May yung mga nagtatanong sa kanya, hindi natin kilala. Wala naman pinapakita mukha eh. Di ba? Sa bahay yata niya. Bahay yata niya ito eh. Di ba? Tuloy. Diyan mo siya. Totoo ba may impartiality na kita mo ngayon? Wala masiguro, but Laging trend. alam mo, actually, wala, in fairness to the idiots, wala akong notice na, Quadcom, in fairness to the idiots, idiot daw kay lahat. Paano mo? Tapang talaga to. Hindi pwede to dito ikulong. Tsaka ito mga friend, may hawak itong alas. May hawak itong alas, totoo. Yun lang ang hindi natin alam. No? May hawak siyang alas dito sa Pilipinas. Paka doon sa dahig, bokya siya doon. Tuloy mo, Digong. pupunta ako ngayon. Sabihin mo nga sa hindot na yan. Pero si Attorney Delgra Mayor. Idiot na, hindot pa. Talagang bastos siya, di ba? Walang iya pa. Talagang kapita-pitagan ito, Quadcom. Mga senador. Ito yung nire-respeto nyo, binababoy kayo. Idiot, hindot, mamaya may putang kinapit. Tingnan mo. Mayor nagbigay ng parang reply sa summon or sa nagbigay. So what was his reply? Kasi nalagay sa according to Attorney Delgra na yung ginawa mo sa Senado, pwede nilang kukunin kung gusto nila. Ano na sinabi ko? What is there to say or more to what I have said? Na sinabi ko naman lahat. Ano po ba ang gusto ng mga gago?
Oh. May balita, Mayor, na ang Hindot, idiot, gago. May PI pa tumamaya? Oo. Wala namang kwenta yung tatanong dito. Yun nga lang, wala raw siya pira. Bigyan niyo ako masahe, saan? Wala akong pira. O, di ba? So, ayun nga, hindi siya takot. Parang si Fiona rin, hindi rin siya takot. O, ito. Pamilya Duterte sa mga umano'y harassment sa kanilang mag-anak. Ito ang inihayag ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng mga issue na pinupukol sa kanilang pamilya. Ayon kay BP Sara, ginagawa ito sa kanilang pamilya dahil sa pananaw na threat ang pamilya Duterte sa aspektong politikal at kapangyarihan. Ano ba sinabi nila? Huwag kami matakot. Hindi kami takot. Oo. Hindi kami takot. Sumasagot lang kami sa kanilang mga atake sa amin. At gusto lang namin ipresenta sa taong bayan ang isang perspective na ginaganito kami dahil we are a threat politically and for power. Tama na yan. Oh, sumasagot. Si Sar, inaatake daw sila. Inaatake kayo eh. Pinagpapaliwanag ka nga eh. Sa Kongreso, kung paano mo nilusta yung daang milyon na confidential fund mo. Oh. Ayaw mo naman. Oh. Apakabait nga sa'yo ng mga taga-Congress eh. Pinagpapaliwanag ka. Oh. Binastos mo sila. Pinag-o-out ka. Ayaw mong mag-take out. Oh, diba? Oh. Talagang masiga sila mga boss. No? Pero nasa Marcos administration na yan. Kung talagang hindi niyo didispatchahin to, matinding hawak na alas nito. Oo, baka may mga lihim itong kinatatakutan ng mga rumirespeto sa kanya dyan sa Senado at sa Kongreso. Di ba? May hawak to. Oo. Ha? Yung Gibara, hindi mo alam dyan, yung mga mayroon silang mga galamay, di ba, His Excellency? Oh, pero pag nagsalita ka, na makiki-operate ka na sa ICC, doon mo na malalaman kung sino ang kalaban mo, di ba? Actually, yun na. Oo. Ito, sa totoo lang, pag kinasuhan to dito, si Digong, may nagkaso dito, tapos mahihinto yung ng ICC. Kung papayag ka ng ganun, nasa iyo na yan. Di ba, mga boss? Ano masasabi mo, friend? Ano masasabi mo naman, kaibigang Romel, tungkol sa sinasabi ni Digong na wala siyang pira, kaya hindi siya pupunta sa Quadcom? Ika naman, pag ako talaga nagla-live, nagre-reconnect, ang pamagat ng pag-uusapan natin tayong bayan sa umagang ito, Ano? wala daw. Wala daw Duterte, wala daw pira si Duterte. No. Ang katwiran niya tong bayan Mukhang hindi naniniwala si Fred na walang pira si Duterte. Ako rin hindi ako naniniwala eh. Tuloy mo. kaya hindi siya nakakadalo sa nakarang araw na hearing sa Congress Quadcom. Kaya raw hindi siya nakakadalo tong bayan kasi ang katwiran niya wala raw siyang pera. Wala daw pera si Rodrigo Roa Duterte tong bayan, kaya hindi raw siya nakakadalo sa Quadcom hearing. Hindi ka naniniwala nga, Rod? Anong sabi mo, Duterte? Yan. Wala kang pera kaya hindi ka nakakadalo? Oo, sabi niya. Sino ang niloloko mo, Duterte? Sino ang niloloko mo, Duterte? Sino ang niloloko mo? Pero sabi mo, wala kang kwarta. Wala nga raw. Alam mo, Duterte, Yan. niloloko mo lang ang sarili mo, gago kang tarantado kang ulol ka. Alam mo, Duterte, Bastos pa yan, bro. tarantadong ulol ka, putang inakang, gago kang gunggong ka. Digong, gonggong ka talaga. Tama talaga ako. Digunggong ka talaga, digunggong ka. Walang pera. Wala nga raw eh. Putang ina ka. Ayun. Wala kang pera kaya di ka makadalo. Putak.
Kala mo, ikaw lang marunong magmura, Digong, ha? O, eto, si kaibigan Romel, ha? Maligo ka sa putang ina, ha? O. Ina ka, yan ang laging bukang bibig mo, Duterte, di ba? Oo. Mula pa noon, nananungkulan ka sa Pilipinas, yan ang laging bukang bibig mo, walang kwarta. Kaya nga pinapasok mo yung pogo, di ba? Sabi mo, walang kwarta ang Pilipinas. Oo, Saan kukuha ang Pilipinas ng kwarta? Yan ang laging bukang bibig mo. Walang pira ang Pilipinas. Oo. Kaya kailangan papasukin natin ang kupok ng kwarta. Ang Pilipinas ba ang nagkakwarta? Hindi. Taong bayan, nagkapira ba ang Pilipinas? Hindi. Mula nung pinasok ni Duterte ang pogo sa... Hindi. Mula Nagkalechi-lechi. nang pumasok ang pogo, hindi ang mga Pilipino ang nakinabang. Sila lang, si Duterte lang. Totoo, Si totoo yan. Rodrigo Rua Duterte lang taong bayan ang nakinabang sa kwarta sa pogo. Hindi, saka yung At mga maging kasama ang niya. kanyang mga alagad. Yun. Mula kay Roque hanggang lahat dyan. Tama, Lahat tama. ng bata-bata ni Duterte taong bayan, sila lang ang nakinabang Tama. sa kwarta sa pugo. Tama. Hindi tayo mga Pilipino taong bayan ang nakinabang sa pugo. Tama. Ang laging bukang bibig niya, walang pera. Oo. Nakita niyo taong bayan, walang pera. Tama. Wala raw pera siya. Wala. Kaya wala daw siyang pamasahe, aeroplano papuntang Quadcom sa Kongreso, Quadcom, wala daw siyang pamasahe, sa aeroplano balikan. Nakita niyo taong bayan? Tama. Kailangan daw ng tax ng pogo. Tama. Sa loob ng 3 years taong bayan, sa loob ng 3 taon, magkano lang ang nakoleksyon ni Duterte sa pogo? Magkano lang? Putang ina taong bayan, sa loob ng 3 years, panahon ng pandemya, pandemic, sa loob ng 3 years taong bayan, magkano ang pondo ni Pulong Duterte? 51 billion. Mas malaki pa ang nakulimbat ni Pulong kaysa nakuliktang buwis sa pogo. Nakita niyo naman ang pagluloko ni Duterte? Loko-loko talaga yan. Walang pira ang Pilipinas. Kaya kailangan natin ng pogo para makakolekta ng buwis sa pogo. Yan ang sabi dito. Kasi si Duterte, ang mastermind ng bayan, siya. Si Rodrigo Rua Duterte ang bayan, ang mastermind sa pogo. Siya Oo. kaya nakapasok ang pogo. Dahil pinayagan niya. Tama. Sa palagay niya itong bayan. Sa palagay niya itong bayan, makakapasok yung pogo kung hindi dahil kay Duterte. Tama. Hindi. Tama. Hindi makakapasok ang pogo sa bayan kung hindi dahil kay Duterte. Pinayagan ni Duterte makapasok ang pogo sa Pilipinas. Walang yata Kaya talaga si yan. Duterte ang mastermind. Siya. Tama. Si Rodrigo ang mastermind kaya nakapasok ang pogo sa Pilipinas. Siya ang mastermind sa lahat yan. Tapos ang laking bukang bibig niya, walang pirang Pilipinas. Nakita ito man. Pero yung anak niya, may pondo. 3 years. May pondo ang First District ng Davao, si Congressman Pulong. Binigyan ng pondo ni Duterte ng 51 billion pesos. 51 billion ang matama ang narinig nyo. Sa loob ng 3 taon, binigyan ni Duterte ang kanyang anak ng pondo na 51 billion. Kaya tiba-tiba talaga sila. Sa panahon ni Duterte, tiba-tiba si Duterte, lahat ng mga anak niya ay tiba-tiba sa kwarta. Tapos ang laking bukang bibig niya, walang pera. Ang laking bukang bibig niya, walang pera. Huwag kayong maniwala tang bayan. Hindi kami naniniwala dyan. Huwag kayong maniwala tang bayan. Ang sabi niya ay walang pera, wala siyang pamasahe sa aeroplano. Niloloko lang niya ang sarili niya tang bayan. Niloloko niya. Putang ina, bungkalin nyo ng... Yung araw dito yung bahay niya, bungkalin nyo. Nandyan yan sa underground ng kwarta niya, tinago niyan. Siyempre, malalaman niyo bang itago niya sa bangko ang pera niya, di ba? Hindi, baka nando sa kingdom. Doon sa kingdom ni Kibulog, doon, baka nando doon. Oh. Sa bahay niya, hindi yan lalagay sa bahay niya. Baka meron din niya konti sa bahay niya, friend. Pero mas malaki doon sa ilalim ng lupa, sa kingdom. Oo. Bungkalin nyo ang lupa. Yung lupa sa bahay ni Duterte, bungkalin nyo. Tingnan natin. Lalabas yung kwarta dyan ni Duterte. Pakibungkal ang lupa sa bahay ni Duterte, bungkal. Nagre-reconnect. Kaya nga. Talaga pag nagla-live ako, putang ina. O, Digong. Yan, hindi ka pwede dyan, Digong, ha?
Hindi pwede PIPM yan. Maliligo ka ng PI dyan sa kaibigan ko. Ha? Nag-people power ho kahapon ha. Mukhang nagtagumpay sila. Yung mga Duterte boys. Ito ba yun? Ito ba yung people power nyo kahapon? In history sa pag-aksyon ni Jess de los Santos. Pebrero 22, taong 1986, unang araw na makasaysayang EDSA People Power, ang naging daan sa pagpapatal. Hindi yata ito yung people power nyo kahapon ha, mga Dutertroids. Mali pala napindot ko, 1986 people power revolution pala ito. Ganito ang people power, mga ungas. People power nyo, wala pa yata kayo 200, mga gago talaga kayo. Ito, panoorin nyo. Talsik sa 2 dekadang diktador sa pamamagitan ng mapayapang demonstrasyon. That there was a report that we are going to be arrested, all of us. Alas 6:45. Bata pa si Enrile dito, saka si Ramos. So, ganito, pag mag-people power kayo, kailangan may military, may mga media, may mga handang magbuwis ng buhay. Oo, ganun. Tatangan nyo naman kasi. People power, mga gago kayo. Nagugulo lang kayo. ICC, please come in na, Mr. BBM. Pakinggan natin ito. 5, nagdaos ng isang press conference ang NOY Defense Minister Juan Ponce Enrile at Vice Chief of Staff Lieutenant General Fidel Ramos sa Camp Aguinaldo. Nagpahayag sila ng pagtalikod sa Administrasyong Ferdinand Marcos. There had been some anomalies committed during the election. As of now, I cannot in conscience recognize the President as the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Ayun. Bumaliktad si Enrile dahil nagkatayaan daw ng eleksyon. O kaya nire-recognize si Marcos Sr. na kanyang presidente. Kaya bumaliktad si Enrile. O, di ba? Sa kay Marcos, sino ba babaliktad dyan? O, wala ka talaga kayo mga zombie kayo ni Digong. Tuloy. Forces. Suportado noon sina Enrile at Ramos ng Reform the Armed Forces Movement o RAM na may halos 400 miyembro. Mr. Enrile and those with him. Umere rin sa Radio Veritas ang panawagan ni Cardinal Sin na suportahan ang pag-aaklas. Mr. Enrile and those with him have appealed for food and expression. O, Cardinal Sin, sumuporta. Kayo, sino to suporta sa inyo? Mga gunggong, nakakulong si Kibulog. Nakatuwa talaga itong Duterte na to. Mananaginip ng gising. Dapat, His Excellency, ibigay mo na to. Oo, baka nga biglang makasuhan pa to. Pwede naman tumawag sa ICC, di ba? Na makiki-operate na yung Pilipinas. Utang laking threat talaga yan. Tama yung sinasabi ni Fiona. Pag nakabalik yan, ako, huhukayin. Tandaan mo, His Excellency, huhukayin yung tatay mo sa Libigan ng Bayani at itatapon sa West Philippine Sea. At baka mapugutan ka pa ng ulo. Gumalaw ka na habang may panahon pa. At yun nga, sabi ni Ronald Llamas, talaga namang dapat nang ma-impeach yang si Sara Duterte. At kunin mo yung lahat ng pera, ibigay mo, pamudmud mo, yung mga ninakaw nilang mga pera na daan-daang milyon, pamudmud mo sa daming mahihirap. Oo. O, tignan mo, His Excellency, kung gaano kahirap ang buhay ng mga Pilipino. Samantalang yung mga ninanakaw lang yung daan-daang milyon. Eto sila, nanonood ka ba kasi, His Excellency, nitong mga video na to? Kawawa itong mga tao. Kamusta po kayo dito? Magalit yung manager tingin na. Yan na po yung tulugan nyo, no? Yeah. Yan na, oh. Nakaano sila? Nakatira po sila sa mga ganitong klaseng, His Excellency. Samantalang yan si Fiona, daang milyon na ang inaano, may nasasabi pa. Lahat na binigay mo sa kanya, may nasasabi pa. Samantalang ito, tingnan mo mga buri ng pamumuhay nila. Nakahalo na sila sa basura. Oh.
pero masaya pa rin sila. Wala na silang magagawa, ito na ang kanilang buhay. Pagdating ng eleksyon, mag-aantay na lang sila na magbibigay sa kanilang grasya at yun ang kanilang iboboto, His Excellency. Yan, puro basura, masaya pa lang sila, di ba? Marami pa hong ganyan na nandyan sa TikTok. Oo. Talagang grabing hirap. Nakahalo na ho sila sa basura dito eh. Oo. Ang ano nito yan eh. Poverty in the Philippines is what is life like living in poverty in the Philippines. Yan. Kawawa. No. Ang hirap po ng mahirap, mga friend. Kaya kung minsan yun nga, pag meron ho akong problema, tinitignan ko na lang ho yung mga klase ng pamumuhay nila. Gumiginhawa na ho ang aking pakiramdam. Hindi na ho ako nai-stress o nadidepress o whatsoever. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karoke, and to all supporters and followers watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Ano kahilo? Pagkulong, kulong, walang kasama. Baliw na nga eh. Librado Ludovico ulit. Only the Philippines. Pag nangyari, dapat ganyan din kay Go Waping. Correct ka, Karoks. Nasaan ang mga magulang? Diba? Mga magulang, saan? Sa Makise, napakayaman nila, di ba? Lalo yung pareha sila mayaman eh. Pero hindi sila nakapag-aral. Di ba? Sino man di magdududa? Di ba? Kawawa sila, ginamit lang sila. Parang si Kibulog din eh. Si Kibulog, binigyan siya ng magandang buhay. Ngayon, sabit. Kaya malapalagi ko mangungumpisal si Kibulog. Pag binasahan na ng sakdal yung kupal na yan, ang dami niyang problema. Kung noon, nasosolve ni Dugong yung problema niya sa mga tungkol sa batas, ngayon mukhang butas-butas siya rito. Makise, shout out. Good evening, Sir Rox. So, really funny ang mga kahilingan ni Cassie-Ong. Nakakabaliw talaga sa loob ng hulungan. Baka matuluyan ng mabaliw si Cassie. Possible, nagamit lang sila, Sir Rox. Ay, nako. Di ba sabi ko sa'yo, nagamit lang yan. Friend, Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend, Friend, Jaime Bingson, Dolor Garcia, shout out sa inyo dyan sa Italy. Sabi ni Impong Basyang. Impong Basyang, Team Tiadeli is in the house po, Sir Rox. Bumabati po ng mapagpalang buhay sa iyo at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa topic mo po today, nakagimbal-gimbal na request ni Madam. Mas papayagan po siya siguro, Sir Rox, sa kanyang very special request kung si Madam Fiona tambalustay. Yun pwede, ang isasama niya, di ba? Ang isasama niyang masamahan po siya sa loob ng baka walang kagatol-gatol, Sir Rox, approve agad po ang special limousine pa ang maghahatid kasama ng kanyang buong Guardia Civil na mga alipores. Sa kinikilos po ni Madam South 99, medyo malupit na po ang epekto ng malulungkot niya pong gabi, totoo, at araw sa kulungan. Bakit di niya na rin po kaya i-request si Tambiolo Butanding, sa kabilang bakod naman mapakulong din para medyo kumpleto na po ng konti ang banda, totoo yan. Banda ng puro magnanakaw at sabay-sabay po silang tugtugin ang awiting ang Sino Balasi.
Sabay turo ng daliri sa pinakapinuno at pinaka-mastermind. Kaya yan po ang madilim na bukas na pare-pareho po nilang sinapit. Samantalang yung pinakaugat po, ayun, pakuya-kuya-koy habang sumisipol at pinagmumura po silang lahat ng mga buwaka ng ina nyo, mga PI kayo lahat, ha? Mga leche. Doon naman po sa isang sugo na tagapagtanggol din, sir, lumayas-layas ka na dyan at baka di kita matansya na buwisit ka. Pinakukulo mo ang dugo ko sa buwisit sa yung animal ka. Layas, chupi. Doon ka sa inyo. Himurin mo na lang lawlaw na lubot ng ingkong durian mo. Buwisit, kinam. Pare-pareho kayong dapat mga ibiti ng patiwarik, mga leche. Ulo ni Tim Tiadeli. Noel Tenko, shout out. Mga sanay sa hirap, kaya hayan, mabaliw kayo. Si Sara Sipa. Mga sanay sa sarap, kaya hayan, mabaliw kayo. Si Sara Sipa. Nakukulong si Rana ulo. Paano pag makulong na siya? Ano ang palagay mo, Karoke? Gulo yan. Kaya nga talagang ICC ang kailangan talaga dyan, Noel. S. Makise, shout out. Good evening, Sir Rox. Sorry, Lipani, ang kahilingan ni Cassie Ong. Nakakabaliw talaga sa loob ng kulungan. Baka matuluyan ng mabaliw si Cassie. Posibleng nagamit lang sila, Sir Rox. Totoong talagang yun na yun eh. Kaya si Kibuloy sinasabi, katama, yun din naman ang hula ko. Na yung pinatayong iktaryang mga lupain na yan sa Davao, hindi yan galing sa Abuloy at saka pagtitinda ng otap. Kita mo naman. Di naman miyembro si Digong dyan, kaibigan lang. Pero sa kanya na binigay lahat. Ginawa siyang administrador ng kanyang kaharian. Yun ang totoong dun eh. Sa totoo lang yun ang talagang amo dun eh. Etong si Kupal, nagamit lang talaga din yan. Parang ganyan din. Sila Cassandra Ong, tsaka yan si Gowaping. Rodolfo Tobileha, shout out. Isama niya si Sara. Diba? Si Rodolfo, sino namang tanga ang kaibigan yun? Malay mo, Rodolfo, malaki babayad sa kanya. Sasamahan mo lang si Cassie, diba? Kalat ni Baya, shout out, ha? Rodolfo ulit, kahit ako na lalaki at payagan ko si Cassie Ong na samahan siya sa kulungan, di ako payag. Ano ako, tanga? Totoo, di ba? Ba't sasamahan ka? Ano tayo, baliw? Pwede isang gabi lang, mga ganon. Si Rodolfo. Tapos bukas uwi na tayo, di ba? Gusto niya gabi-gabi, sasamahan natin siya. Kalat ni, gahanap ng kasama si Cassandra Ong. Baka gahanap din ng kasama si Gowaping. Alulalya. May balita na Tibert si Cassie Ong. Baka yung GF niya ang request niyang makasama. Yung yumao kong pinsan, kapitbahay nila sa Senyora Porac, Pampanga, ang GF ni Cassie Ong. Ganun ba, Alulalya? Ibinili pa daw ng kotse. Abi daw ang name. Anyway, iba ang buhay sa loob ng kulungan. Lalo na nasanay na sa karangyaan. Good day, Sir Rox, sa mga kawalos. God bless. God bless, Al-Ulalya. Mukhang T-Bird nga di ba? Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Kapag pinagbigyan ang kahilingan ni Cassandra na may makasama sa kulungan, mas baliw ang magbabatas. Lumalabas, utu-utu sila. At ang Quadcom ang napapaikot kung mangyayari yan. Diba? Totoo yan. Gaya itong gagong si Kibulog na to na baliw. Gusto pa house arrest sa Davao pa, tarantado. Talagang, ano ba yan? His Excellency, tapusin mo na yan. Nasa iyo, bola Ramon Valencia, shout out, bossing. Baka tinuruan ng abogado niya na makapunta yung kaibigan ni Cassie Ong, baka may ibubulong kung saan pa nakatago yung mga kayamanan niya. Diba? Federico Mandak, shout out.
Aba, anong malay natin sa dami ng pera niyan at babayaran niya ang mga milyones ay baka pumayag sa gusto ni Cassandra Ong. Siyempre, may kasunduan sila. May kasunduan sila, dapat trabaho lang kung papayagan ng korte. Aba, ang gagayahin ni Kibuloy yan, dalhin sa kulungan, kadulungan niya yung mga pastoral niya. Mukhang nagtatanong pa si Barbers sa mga kasama niya kung papayagan daw nila. Anong klaseng utak meron si Barbers? Pag pinayagan yan, gagayahin ng lahat ng mga nakakulong yan. Barbers, isip-isip din pag may time. Katay tayo kay Federico Mandok. Pero sang-ayon ako sa'yo, Federico, ano ba na si Barbers? Oh. Ay! Ramon Valencia, oh. Bossing, tama ka. Magaling talaga si Kong Luis Tro. Di ba, naniniwala ako na maraming alam talaga yung binibintura na yan. Isipin na lang na 20 years siyang kasama kanang kamay. Sigurado mayaman na rin yan at baka nga ang bank account niya ay nakalagay yung ibang pera ni Gong Di, o di ba? Kaya nga ayaw magpaano eh. Tinanong ng babae kung papayag siyang yung mag-waive ng right. Oo. Wala akong pira. Lahat sila putik yan, oh. Mga sinungaling eh, di ba? Bakit nga? Tell me who your friends are, I'll tell you who you are. Bastos yung pinaka-boss nila, oh. Walang yapa, aminado naman, oh. Di lahat sila, di ba? Walang matino dyan. Ang problema dyan, yung sila Wilkins Villanueva, talagang mga lahat nakurap ni Digong, eh. Oo, totoo naman, eh. Oo, lahat nakurap niya, kaya sabi ko nga kay ito, si His Excellency, talagang ibigay mo na yan sa ICC, makiki-operate ka na, tapos ka dyan, pag nakabalik yan, tandaan mo yan. Federico Mandacolagyo, galing talaga ng Congresswoman Luis Tro, mag-cross-examine, walang lusot, basta nagsisinungaling ang tao. Totoo. Tsaka yung Atty. Claire Castro, kanina napanood ko naman, hinimay niya na naman, ang galing. Kaya lang nakakatakot si Atty. Claire, baka nakakirapanood ni Digong yan eh. Baka may tauhan pa yan, Atty. Claire, medyo ingat-ingat po tayo ha. Oo. Malupit din maghimay si Atty. Claire Castro eh. Oo. Rodelia Alpilor, shout out. Totoo po lahat ang mga comment nyo, Sir Rox. Dapat huwag nilang payagan, kahilingan, kundi masisira sila. Natatawa tuloy po ako, Sir Rox. Ingat po and God bless po to your family. God bless, Rodelia. Marilo Pabianak, shout out ha. Good evening ho tayo sa mga ka-warriors. Isang malaking insulto po yan sa batas ng Pilipinas. At mismo sa mga mambabatas, isang malaking insulto sa mga kababayan natin na nasa loob ng pinagdudusahan ang pagkakasala. Ano ba yan? Isang malaking insulto sa ating mga Pilipino kapag pinayagan ng yan ng gobyerno Pilipinas. God bless us po tayo sa mga warriors. Totoo yan, Malu. Ramon Valencia ulit. Oh. Sana maisipan ng Quadcom na maimbestigahan ang kabuhayan ni Buenaventura. Yun. Hindi, sabi ng babae, magpirma raw siya ng bank secrecy. I-waive. Ayaw pumayag, yung gago. Oo. Baka mas Mario, ang daming kwarta nun. Oo. Kaso, wala kahapon si Dapat, gines din nila si Motabato, tsaka si Las Cañas, parang kagaya rin nung kay Asierto, di ba? Oo. Federico Mandak, shout out. Hanggat nandyan si Digong at may galamay niya, yung mga ikinalat niya sa mga sangay ng gobyerno, sa mainstream media, sa social media, sa mga tagalabas, at ang daming pera at koneksyon niyan, ang takot na tinanim niya sa mga tao ay mananatili. Totoo yan, Federico. Dahil isang kumpas lang niya, goodbye na. Pero manalig tayo sa Diyos dahil ang kadiliman ay hindi niya kahayaang manatili. Lahat ay may katapusan. God bless po. God bless, Ferdinand Federico Mandak. Totoo sinabi mo. Kaya nga yung gaganyan eh. Kaya lang, nandito na kay Marcos ang paraan kung paano. Oo. Anyway, talagang yan ha. Doon sa pinakita ko sa inyo kay Digong, marami pang dinaldal yun si Digong doon. Oo.
pinutol ko na kasi nga marami kong sinisingit na topic. Ramon Valencia ulit to. Bossing, pag nanalo pa talaga ang mga politikong mga senador, talaga na lang maraming tanga at bobong mga Pilipino. Kumusta na lang sa lahat ng mga ka-warriors at sa pamilya mo. God bless us all. God bless, Ramon Valencia. Pelabo, shout out. Baka yung sinasabi niya kaibigan ay si Sarah, di ba? Si Sarah, author ng libro niyan na Kaibigan. Pwede, no? Kung si Sarah makakasama niya, kasi itong kaibigan, sinasabi ni Cassandra, may tama na sa utak. Si Cassandra, mababaliw pa lang. Totoo. Pelabot ka talaga eh. David Alin Mendoza, shout out Arox, tactical lang yan ni Kasiong. Kung talagang gusto niyang makalabas sa kulungan, ay magsabi na siya ng pawang katotohanan lamang. Kung papayagan nila yung hiling ni Ong, na wag na lang silang mag-quadcom na yan. Pagtatawanan lang sila ng mga inakusahan nila. Totoo yan, David ulit oh. Karox, mahusay po talaga sa cross-examine si Kong Luistro. Dapat po tumakbo na din siya sa Senado. Yan o Vice Presidente ni Senador Risa Ontiveros. Takong ganda sana. Tatlong babae na yan. Congressman Luistro, VP Leni Robredo, si isang babae pa, si Cielo Magno, yan, Risa Ontiveros, Laila de Lima. Ang ganda siguro ng Pilipinas pag sila ang humawak ng Malacanang, no? Unang-una wala silang dynasty, di ba? Tapos i-abolish na yung Senado. Ipag-i-impeach na yung mga basura dyan. Susuklay lang ng bagote dyan, nakatanga lang dyan. Dapat ganun tagal gawin eh. Wala, kawawa Pilipino. Lalaki na, milyon-milyon na sinesweldo niya mga demonyo na yan dyan. Lalo-lalo na yung mga alam naman na ng taong bayan na hindi sila senador ng Pilipinas, kundi senador sila ni Digong. Ay, David Alin Mendoza ulit oh. Karox, mahusay po talaga. Napasok ko ito. David ulit. Karox, kapag nakasuhan yan si Duterte at makakulong sa Pilipinas, ay talaga pong change topic na tayo. Yun nga David, sasabi ko. Malaking kalokohan lang talaga ang gobyerno natin. Hanap na lang po tayo ng mga naghihirap na sa kabundukan at bigyan ng kaunting tulong gaya ng ginagawa ni Pugong Biyahero. Pinanonood mo rin ba yun? Buisit na buisit ako doon, sa totoo lang. Minsan ko lang pinapanood. Kung gusto mo mabuisit, panoorin mo yun, si Pugong Biyahero. Ang puta, ka-plastic. Yung kaunting tulong lang ang naibibigay sa kapuspalad nating mga kababayan at mga malaking porsyento ng tulong ay nakukuha nila ay sa kanila napupunta. Totoo yan. Sila pa bida. At ang daming subscriber. Putik yan, oo. Ang daming naniniwala. Gago. Jack Roman Santa, shoutout. Maraming ganun eh. Maraming ganyan. Sana yung tulpo. Ganyan din yan. Putik yan. Ay! Nabiktima nga ako nun. Pero napunta ako rito dahil dyan. Totoo. Jack Roman Santa. Walang pinagkaiba kay Sara Lucaret at Robin Padilla. Sasamahan daw niya si Duterte sa kulungan? Sinong baliw din ang gustong makulong? Mga baliw talaga. Totoo yan, Jack. Jack ulit to. Bato at Bongo, samahan nyo na rin si Kibuloy. Totoo. Shirley Jaser, shout out Hawak po yung mga yan ng mga sindikato, Karox. Hindi nila kayang ipaliwanag ang mga kayamanan kung saan galing. Yung hearing ng Quadcom, nakakakilabot. Napapanood ko sa mga vlog nila Atty. Enzo at Engineer Toto Kausing. Natouch ako kay Sir Guban. Napaiyak siya nung makita niyang buhay si Asierto. Oo nga. Kalat ni Baya ulit to. Kahilingan, ito. Ay sus, kung yan lang ang kahilingan ni Maring Cassandra, ay ako na mismo. Katatanong ko lang.
Ako na mismo magbo-volunteer, nasasamahan siya sa loob ng kulungan. Patay tayo dyan. Kahit ano pa katagal ang pagkakulong niya, ay sasamahan ko siya maghapon at lalo na sa magdamag. Shout out si Ink London UK, ah. Shout out Michelle Edwin, my friend. Oh. Kelly J. Sir ulit, oh. Ibig ba sabihin ni Sir Guban, Karox, may queen drug lord din sa Davao? Mayroon. Ano naman gagaling nila tangin na. Kelly J. Sir, oh. Ay, di tanga ka rin, Bato. Kasi Pinoy ka rin. Si Bato. Ano ba yan? Na-infiltrate itong mga hayop na ito yung political system. Namuno pa. Ako nung nakita ko pa lang talaga nagkakampanya si Duterte para presidente. Kako, nakaputa. Walang gagawin matinuto. Oo, tama. O, di ba? Pero dito yung mga zombie, siyempre, nakita mo naman yung mga mahihirap, di ba? Bigyan mo ng barya. Talagang tingin na sa'yo, santo. Hulog na ng langit. O, di ba? Maski na yung hindi naman sa kanila galing yung pera. Gaya ito si Kimulog na to, oh. Kukunin yung mga nandun sa mahihirap na lugar na magaganda. Papangakuan ng kanyang mga bugaw na doon ka na sa kingdom. Libre bahay ka, paaralin ka, libre pagkain ka. Oh, mga bata pa kinukuha na. Oh, pag nakita, matatalim ang mata nung mga nagre-recruit na mga magagayong pastoral ni Kibuloy Oh, yun na. Pagka meron ng pwede ng kabayuhin, tinitignan na kung niregla na. Oh, ano ka na? Iaalay ka na kay Panginoong Kibulog. Takin na niyo. Ayop, ano? Ano ba yan? Elizabeth Iscari ulit, oh. Good day, Sir Rox. Baliw na talaga yung Cassandra Ong na yan. At di dapat yan payagan. Saan ka naman nakakita ng nakakulong na? Gusto pa, may kasama daw. Ay, buwang talaga. Talaga. 3JC Hope, shout out, ah. Tawa-tawa. Tiyak namang mababaliw ka nga sa kulungan. Una, she is still very young to be contained in a depressing place. Dapat nag-i-enjoy siya bilang young. Nasa gimikan, kasama ang mga kaibigan, nagpe-flex ng mga magandang passion, o diba tapos andyan sa kulungan na di mo na rin makain ang gusto mong masarap na pagkain. Hay, pinili niya ang ganyang buhay, ang masamang buhay. Yan ang kapalit. Ang masamang buhay, yan ang kapalit at kabayaran. Wala pa nga yan, lalo na kung masisintensya na talaga yan. Totoo yan. Pero sabi ko sa'yo, 3JC Hope, naniniwala ako, titilaok yan. Maski yan si Kibuloy, tsaka yung mga kasama niya, ngayon, pangiti-ngiti pa lang sila. Pero, galit si Colonel Marbil ba yun, yung Chief of Police ngayon ng Davao, galit, ha? Oh. Dapat yung mayor dyan sa Davao, tanggalan ng police power yan, Kasi may tama, May tama rin, Oo. Di ba? Tatandaan ninyo, nung bawasan ng bodyguard to si Fiona, galit na galit si Bato. Dahil baka, tsaka pinapalitan ng ibang, galit si, ibalik ninyo yung mga bodyguard na taga Davao. No? Kasi mas komportable si BP dun sa mga bodyguard na taga Davao. Dahil yun nga, pag nagkaroon ng encounter daw, baka ito mga inilalagay niyang mga bodyguard, itatakbo, samantalang yung mga taga Davao daw, Kaya duda ako dun doon sa mga bodyguard ni Sara Duterte. Baka mga MPA yun yung mga Davao Death Squad, baka yun yung mga isa yun, mga bodyguard niya. 400 mahigit? Puta, bakit? Di ba? Ako yun ang lusip ko dun Kaya galit na galit sila Bato at pinapalitan daw yung mga bodyguard ng ibang hindi taga Davao yung pinapalit ng mga pulis daw. Ba? DJ Show ulit paano kung i-request ni Cassie Ong si Kong Dan Fernandez? Kau na, papatawa ka. Joke sabi niya. Kalat ni Baya, good morning Kasani. Sana wala ng bagyo at okay lang kayo at mga tropa pits natin sa Ittiagi. Okay lang kami dito, wala, mahina lang friend. Okay, mainit na nga ngayon
So, tuloy lang ang banat, Kasani. Bombahin mo na sila. God bless your family. God bless kalat ni JC ulit to. Itong magandang suggestion. Gusto niya ng kasama sa kulungan kasi para di siya matuluyang mabaliw. Eh, di isama niya kaya si Gibbs. Naboboard na rin si Gibbs. Everybody happy, patay siya kay Gibbs, Na-night duty siya ni Gibbs. 3JC ulit to. Sir Rox, tama ka. Nasaan ang mga magulang nila? Hindi ba ang nanay hindi makakatiis kung ang anak nila ay nakakasakit o napapariwara? Unang-unang sasaklolo ang nanay. Asan kaya ang tunay na magulang ni Cassie? O, yun nga. Tsaka yan si Guwaping. Check ko Chinese ang parents at nasa China. Hindi makabisita sa kaulungan dahil tiyak na pagpipiestahan. O, di ba? Maski pa pagpipiestahan. Anak ko yan di ba? Si Rox, si Cassie, sabi niya sa Quadcom, grade 6 lang daw ang kanyang natapos. O yun nga, kaya nasabi ng isang mga congressman, napakaswerte bata ni Cassie dahil hindi nakapag-aral pero bilyonaryo. O, di ba? Mas lalo naman si Guwaping. Doon daw siya nag-aral sa farm. 3J pala to. Naku, yung driver ni Digong na si Benaventura, handa raw siyang ibigay ang buhay niya para kay Digong, di ba? Pero nang tanongin ni Kong Luistro kung handa siyang magsinungaling para lang mailigtas si Digong, ang sabi hindi daw siya magsisinungaling para mailigtas si Digong. Nabuking sinungaling, totoo. Ba't na ulit binawi niya? Handa raw siya magsinungaling. Jane Labay na naman. Ay nako naman, Sir Rox, sa dami ng problema ni Pusit, dinagdagan pa talaga ng sino ba si Mary Grace Piatos? Parang tunog Pusit Mary Grace Piatos, Friend Jun Lagon, shout out Jeff Ramos, shout out. Anak Aboy, shout out. SKL Vlog, shout out sa inyo. Pits Rumingan, mission accomplished na po tayo mga friend, Ay, nag-high blood yata ako. Hindi naman. Tubig naman ako. Dali. Brother Elias Isyo, shout out. Ay, nako. Eman Escalona, shout out din sa'yo. Aya Suleman, nak, shout out. Michelle Edwin. Hanggang bukas po muli, mga friend. Ginabi din, no? God bless. Lahat may katapusan. Diba, mga friend? Pero paulit-ulit, sana i-share nyo to para makarating kay His Excellency. Ginagawa, binabalahura na naman ni Digong yung Kongreso, Senado, binalahura na lahat. Tapos dito mo ipakukulong yan, para mong ginago sarili mo. Magandang gabi po, mga boss.